ikaw ay, di ba, devout Catholic and the same time yung sa licensed embalmer. So, alam natin that the body is the temple of the Holy Spirit, di ba? Yes. And so, paano natin ma-explain na itong mga katawan na to ay babangon din? Okay, una sa lahat. Resurrection, no? Sabi nga ni St. Thomas, di ba? For someone who has faith, no explanation is needed. But someone who doesn't, no explanation will be sufficient. But the fact that the Lord said, I will raise you up on the last day, it's gonna happen. Literal yun eh. And Glorified body. Yeah, glorified body. And this is why he had to go with the transfiguration a few days ago, right? Kaya kailangan niyang ipakita sa atin na hindi to yung this is not the end. This life is not the end. Unfortunately, meron akong mga kamag-anak man. Hindi sila Catholic. They don't believe. Diyan lang. And bula lang. Diyan lang. Wala na. Tapos na. No? And this is the reason for why we take care of the deceased, yung mga bodies, very carefully. Hindi natin dinedesecrate yan. Pag disinfect natin, kailangan, alam mo yun, kung paano ko lilinisin yung katawan ng nanay ko, tatay ko. Kasi nga, at some point, aside from the fact na nanggaling dyan yung soul na may Holy Spirit, okay, nire-reserve yan ng Panginoon para pagdating ng panahon, i-raise up niya yan eh. So kahit sabihin natin wala na siyang buhay, holy yan. Holy yan. Even if nasa occult siya. Even if namatay siya ng unrepentant. We're not here to judge and say, yeah, we're gonna go to hell, you'll probably have a deformed body in your resurrection and stuff. Even so, no, kailangan pa rin tratuhin yan na holy. Kahit ano pang pinagdaanan niya sa buhay, kahit sino pa siya. Right. Sino pa siya. Kasi, diyan niya, kinrate niya ni Lord. Nag-glorify siya sa katawan na yan. No? So, he was there. His soul was there. Kahit involved pa yun namatay sa flood control. Oo nga, nako, yun din, brother eh. Kasi pinagdadasal natin yan eh. Diba? Pero alam mo, Sana kunin na kayo ni Lord. Huwag naman gano'n, di ba? ito nga yung challenge natin mga Catholics eh. Like, the divine mercy is so marvelous and so mysterious that those who are grievously sinful are those who are more in need of that mercy. And yes, alam natin na na ang laki ng kanilang mga nakulimbat, yung mga nanakaw nila. Pero sila yung mas nangangailangan ng awa. If they repent. Right. If they accept the fact na, hey, you know what, I need to make reparation, go back to the Lord, this is wrong, then that's how mercy will come to their lives. Like Matthew, di ba? Tax collector. Yeah. Corrupt din siya. Yeah. But, Zacchaeus. oh yeah. Wow. Zacchaeus. So, may chance. Ayun nga lang, yes, nangyayari to. But our job as Catholics is not just to complain. It's to pray. Amen. For our officials, pray for our own patience, you know, pray for our own grace na sana, may pagdasal ko pa sana, Lord, na sana, I will the good for them. Hindi mo naman pinag-isalis, mahawakan din kita. Ikaw din, basa mo. Sana yung basa. Pero may ganun, brother, there's this one person who's hated by the community. Because he womanizer, gambler, at lahat na. And when he died, the children didn't even want anything to do with him. Nagets ko, marami siyang sinaktan eh. Pero seeing him now helpless in the work, we will wish mercy with the person. Yun yung mga nangangailangan ng mga words na magdadasal kita. Yeah. Kasi iba, lalo na nung, sorry pa, nung tokhang. Maraming hindi nagkiklaim. Kinahihiya nila yung mga alam nilang so ang dami yung ano na no. Marami mga unclaimed bodies. Alam nila natulak sila. Yun nga lang dahil alam ng pamilya nun paano yun sa inyo dinadala? Yung munisipyo nagpapaano sa kanila. Sa public cemetery sila. So they died a gruesome death. Then that's where you come in. I'll pray for you. I'm here. Worry. Yan ba yung maraming panggagambala? Yung mga ito yung pattern eh. Tulak sila, di ba? Pagka meron talaga silang mga occult stuff. Hindi lang about pag pinatay ng murder, hindi maganda pagkamatay. Basta may occult, no? Basta may occult, attached na occult. Yun yung experience ko. I cannot speak for others, but that's mine. Every time I see the triangle thing with the stuff and the circle, the sun and the eye, yung may mata eh. Basta may mata silang gano'n. Yes. Pag nakita ko na yun, better have it. Okay, we're in for something. Brace yourself. Yun. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today ini-invite ko kayo na maging
part ng aking supporters group dito sa aking ka-faith community, dito sa ating online evangelization na ginagawa. Pwede kayong maging supporters through Patreon. Sa Patreon, dito ilalagay ko yung mga face-to-face kong interview at mga online interview at magkakaroon kayo ng unedited early access dito. Sa Patreon, ang unique dito, pati yung face-to-face interview ay i-upload natin dyan na unedited. Para maka-join kayo, ay ilalagay ko yung link dito somewhere here or sa description kung paano kayo maka-join sa ating supporters sa Patreon. And sa YouTube, mas lower cost yung babayaran nyo dito. Pero magkakaroon din kayo ng early access dito sa YouTube pag naging supporters ko kayo. Dito sa mismong YouTube channel, naging member kayo dito, ay magkakaroon kayo ng access sa mga online interview. Ayan, mismong live interview, ma-access nyo yan for members only. Pero may catch din sa YouTube. Kung after ko nang ma-edit yung mga face-to-face kong interview, bago ko siya i-upload sa YouTube, ay magkakaroon ng access yung for members only. Ayan, so siguro mga 1 day ahead or 5 hours ahead, mapapanood nyo kagad yung interview na yun bago ko siya i-upload sa public. Para maka-join kayo sa YouTube bilang supporters, ay merong button dyan sa baba ng video na to kung saan pwede nyo i-click para maging members kayo dito sa YouTube. Siguro marami nagtatanong, Adrian, kala ko ba lahat ng content mo ay libre? Bakit may supporters? Di ba may bayad yan sa Patreon at sa YouTube? Yes, tama po kayo. Marami po ako na encounter na mga nagme-message kung saan daw nila pwedeng mapanood yung naging interview ko. After ko ma-announce, kunyari na-interview ko si Father Chad Ripperger, so marami na po kagad naghahanap. Pero imposible po natin magawa yon. So kailangan po nating i-edit yan, pagandahin, bago natin upload sa ating platform, sa ating mga social media platform. So sa mga taong gustong-gusto, atat na makapanood ng early access, unedited, ay ina-upload ko siya sa Patreon at sa YouTube. So, pwede nyo siyang mapanood dyan. Yun yung benefit nun kung talagang gusto nyo siyang mapanood kaagad. Pero, hindi lang yun ang catch. Pag naging member kayo ng ating supporters group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating online evangelization na ginagawa. Yes, libre nyo siyang nakukonsume sa ating YouTube channel at sa mga iba pang nating mga social media platform. Pero tandaan po natin yung ginagamit natin sa mga software, yung cameras, and yung time, yung effort, pupuntahan natin yung mga guests, ay hindi po libre yan. 'Di ba sa panahon ngayon, ang mahal na rin ng gas. Pamasahe, anything na binibigay natin sa mga guests, ay may cost po lahat ng yan. So, pag naging member po kayo, naging supporters ko kayo, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization at magiging part pa kayo ng ginagawa natin. At sobrang nagpapasalamat ako in advance kung kayo ay magde-decide na maging ating mga supporters dito sa ating online evangelization na ginagawa. And alam naman natin na itong laban na to is a spiritual battle, na dito sa online, ang dami ng mga fake news, mga maling balita, maling information. Dito sa social media, ay nilalabanan natin itong mga diabolic influence nito for giving you a solid Catholic content na na-interview natin na ating mga guests. Ipagdasal nyo, ipag-pray nyo kung kayo ba ay tinatawag ni Lord na maging supporters ko dito sa ating ka-faith community. And kung wala ka naman capacity na maging supporters ko, ay syempre yung dasal mo ay enough na para sa akin. Please pray for me and for this ministry na patuloy nating itong magawa. Kaya mga ka-faith, kung gusto nyo pong maging part ng ating supporters group, i-click nyo lang yung link sa Patreon at yung button dito sa YouTube. So thank you and God bless.